Marshall Peak, Kabanata 4901. Ano ang sitwasyon? Tumingin sa kanya si Yurumeng at mamulong. Maaaring hindi ito delikado. Kung gayon, tatanungin kita, maaari ka pa bang bumalik pagkatapos maselyuhan ang Void Corridor? Nawalan ng masabi si Yang Kai. Sinabi ni Yurumeng sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Tingnan mo, kung hindi ako nagkakamali, pagkatapos mong maselyuhan ang Void Corridor, hindi ka ba mapupunta sa Black Ink Battlefield? Marahan na sumagot si Yang Kai. Maaaring hindi rin ang Black Ink Battlefield ang bahaging iyon, hula lang ito. Paano kung ito nga? Natahimik si Yang Kai. Malaki ang pagkakataon, di ba? Tinitigan siya ni Yurumeng. Ngayon ay tumanggo si Yang Kai. Ang Void Corridor na naiwan pagkatapos ng pagkamatay ng Black Ink Royal Lord ay talagang may posibilidad na magkaroon ng ilang koneksyon sa Black Ink Battlefield. Nagkaroon ng kaunting pagdududa tungkol doon. Napangisi si Yurumeng. Lahat kaming mahihina at maselang babae ay nakasama mo sa loob ng maraming taon, pero hindi mo man lang nabigyan ng tamang katayuan ang sinuman sa amin. Palagi kang nakikipagsapalaran at inilalagay kami sa isang estado ng matinding pagkabalisa, at ngayon ay hindi mo man lang kami kinonsulta bago nagpasyang pumunta sa Black Ink Battlefield na iyon. Ano ang dinadala mo sa amin? Nahiya si Yang Kai, at natahimik dahil alam niyang kasalanan niya talaga ito. Sa hindi mabilang na taon, sinundan siya ng mga babaeng ito nang walang anumang reklamo. Gayunpaman, sila ay tunay na walang anumang katayuan bilang kanyang mga babae. Bagamat hindi nila ito hiniling, sinong babae ang hindi umaasa na ipagdiwang ang magandang araw na iyon? Tumayo si Yurumeng at sinabing, Ning Chang, Zuyu, Jiyao, Queer, Shawan, sumama ka sa akin para ayusin ang mga gamit natin. Aalis na kami. Natarante si Yang Kai habang nagtanong. Saan ka pupunta? Malamig na ngumuso si Yurumeng. Dahil mababalo pa rin kami, wala kang pakialam kung saan tayo pupunta. Malaki ang mundo at maraming lalaki sa paligid. Dadalhin ko ang aking mga sisters para maghanap ng taong magmamahal sa amin, at mamuhay ng payapa. Nasa dulo na si Zia Ningchang at sinabing, Big Sister Rumeng, wala na sigurong pagpipilian ang asawa kundi gawin ang plano niyang gawin. Masigla ring tumanggo si Tao Lingwan, silang dalawa ang pinakamasunurin sa lahat ng kababaihan, kaya walang alinlangan na nabigla sila sa mga salita ni Yurumeng. Walang pagpipilian. Napabulala si Yurumeng. Walang pumilit sa kanya na gumawa ng anuman, nagpasya siyang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Anong ibig mong sabihin na wala siyang pagpipilian? Pagkatapos ay tumingin siya kay Zia Ningchang at sa iba pa. Aalis ka ba sa akin? Walang pagpipilian si Zia Ningchang kundi ang bumangon, tumanggo ng humihingi ng tawad kay Yang Kai, at pumunta sa gilid ni Yurumeng. Hindi rin niya gustong makitang pumunta si Yang Kai sa Black Ink Battlefield, at kahit na medyo sukdulan ang mga kilos ni Yurumeng, ikalulugod niyang gawin ito kung maaari nitong baguhin ang isip ni Yang Kai. Tumayo si Zuyu, ngunit nanatiling nakayuko. Nanatili lang siyang nakatingin sa lupa. Tumayo din si Jiyao sa katulad na paraan. Tumingin si Tao Lingwan kay Ku Huashang. Nag-isip sandali si Ku Huashang bago siya tumayo din. Ano man ang susunod na nangyari, kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama si Yurumeng at ang iba pa, kaya, mas mabuting pumanig sa kanya sa isyong ito. Ngumuso si Yurumeng kay Yang Kai, pagkatapos ay tumalikod, at inakay ang mga babae. Agad na naging awkward ang atmosphere sa Grand Hall. Nagkatinginan ng mga Great Emperor at iba pang 6th grade masters ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng pamilya, at ito ay hindi nararapat para sa kanila na magkomento. Bagamat medyo malupit ang sinabi ni Yurumeng, alam ng lahat na ayaw lang niyang ipagsapalaran muli ni Yang Kai ang kanyang buhay. Pareho din sila ng naramdaman at ayaw nilang umalis si Yang Kai. Kahit na ang katatagan ng 3,000 mundo ay nakataya, walang dahilan upang ilagay ang buong pasanin sa isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Masyadong mabigat ang pasanin na ito kahit nakayanin ng High Heaven Palace at Voidland, hindi pa banggitin si Yang Kai lamang. Pupunta ako at titingnan ang aking hipag. Tumayo si Yang Zhou at hinabol sila, ngunit nang makarating siya sa pasukan ng Grand Hall, tumayo siya at nakatalikod kay Yang Kai, sinabi niya. Big Brother, susuportahan kita anuman ang desisyon mong gawin, ngunit hindi ako sang-ayon sa iyo sa kasong ito. Umalis siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Napabuntong hininga si Yang Kai. Nakahanda na siya sa pag-iisip para dito nang magdesisyon siya dahil hindi ito katulad ng mga nakaraang sitwasyong pinagdaanan niya.
Noong nakaraan, kahit kritikal ang sitwasyon, basta't nalampasan niya ang panganib, makakabalik siya ng ligtas. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Kung siya ay talagang sinipsip sa Black Ink Battlefield, ito ay kapareho ng pag-abandona sa lahat ng bagay sa 3,000 mundo. Imposibleng bumalik siya. Sa buong kasaysayan, napakaraming elite mula sa Cave Heavens and Paradises ang tumawid sa No-Return Pass at wala pang nakabalik. Kaya, walang magiging pagbububod para sa kanya. Alam na alam ito ni Yurumeng, kaya naman napakatindi ng kanyang reaksyon. Gusto din ba ninyong lahat na hikayatin akong huwag pumunta? Tanong ni Yang Kai habang lumilingon sa mga tao. Kahit na si Yurumeng ay galit na galit at ang kanyang likod bahay ay talagang nasusunog, hindi siya hihingi ng tawad sa kanyang desisyon. Pamilya silang lahat kaya pakiramdam niya ay wala siyang dapat ikahiya. Sinabi ni Zon Wuhen. Dahil nakapagpasya ka na, kung gayon ang anumang pagtatangka sa panghihikayat ay magiging walang kabuluhan. Kung ang Void Corridor ay hindi selyado at talagang konektado sa Black Ink Battlefield, kung gayon sino ang makakaiwas sa responsibilidad sa 3,000 mundo. Huwag kang masyadong mag-alala, kung may maglalakas loob na lumapit sa mga asawa mo habang wala ka, dudurugin ko ang ulo niya. Ito ay syempre isang biro. Kahit na talagang umalis si Yang Kai, si Yurumeng at ang iba pa ay hindi talaga aalis sa paghahanap ng ibang asawa. Lahat ng sinabi niya ay para lang pilitin si Yang Kai na magbago ng isip. Kailan ka aalis? Nagtanong ni Seren Sol Great Emperor, Yao Jun. Sinabi ni Yang Kai. Hindi pa kaagad. Pinipigilan pa rin ng sinaunang silang power na sarado ang Void Corridor at magpapatuloy ito sa ilang sandali. Hindi ako aalis hanggat hindi ko naaayos ang mga bagay na nasa kamay ko. Bahagyang tumanggaw si Yao Jun. Mabuti naman. Dapat ka lang pumunta kapag wala kang ibang inaalala. Nag-usap pa ang mga tao saglit bago naghiwa-hiwalay. Lumabas si Yang Kai sa Grand Hall na mukhang nanlulumo. Bagamat marami siyang asawa, hindi talaga siya masyadong magaling sa pakikitungo sa mga babae. Ngayong pinangunahan sila ni Yurumeng na maghimagsik laban sa kanya, hindi niya alam kung paano sila patahimikin. Siyempre, masasabi niya sa kanila na nagbago ang isip niya at si Yurumeng at ang iba pa ay agad na magaan. Gayunpaman, dahil nagawa na niya ang desisyon, paano niya ito mababago ng ganoon na lamang? Hindi ito ginagawa ni Yang Kai para sa kapakanan ng mas malawak na mundo, at hindi rin dahil sa isang pakiramdam ng katwiran. Hindi siya marangal sa ganoong lawak. Kung kaya ng Cave Heavens at Paradises na lutisin ang problemang kinakaharap nang wala siya, tiyak na hindi niya ipipilit. Gayunpaman, ang problema ay kahit na isinasaalang-alang ang kabuuan ng 3,000 mundo, walang ibang makakagawa nito maliban sa kanya. Kailangan niyang humakbang pasulong sa harap ng suliraning ito. Kung ang Black Ink Clan ay talagang dumaan sa Void Corridor at sumalakay sa 3,000 worlds kung gayon, hindi banggitin ang kanyang mga asawa, lahat ng nasa High Heaven Palace, Void Land, at ang Star Boundary ay nasa panganib. Hindi man lang siya nakapagpaalam kina Suyan, Shan Qingluo, at Zhu Qing bago umalis. Ang tatlo sa kanila ay dinala sa Ancestral Land upang linangin ang kanilang pamana ng Divine Spirit, at hindi pa nakabalik. Nakatayo sa gilid ng isang Spirit Province at tumitingin sa kaibuturan ng kawalan, nag-iba-iba ang iniisip ni Yang Kai. Naisip niya kung magkano ang utang niya sa kanyang mga asawa. Sa loob ng napakaraming taon, tila wala siyang gaanong oras sa kanila. Siya ay palaging tila may isang bagay o iba pa upang panatilihing abala siya. Sa pagkakataong ito ay mas masahol pa. Paano pa siya pupunta kung alam niyang one-way trip iyon? Kapag umalis na siya, baka hindi na niya makita ang mga ito. Hindi man lang niya isinaalang-alang ang kanilang mga damdamin noong ginawa niya ang desisyong iyon. Nadama niyang kay na kung mababaligtad ang sitwasyon, hindi rin niya ito tatanggapin ng ganoon kadali. Ang pagsipa ni Yurumeng ng kaguluhan na iyon nang walang anumang pagsasaalang-alang sa kanya ay isang ganap na normal na reaksyon. Sa katunayan, magiging problema kung tinanggap niya ang desisyon nito nang walang pag-aalinlangan. Tanga talaga ako. Pinarusahan ni Yang Kai ang kanyang sarili at nagpasya na sa pagkakataong ito ay luluhod siya sa harap nila at humingi ng kanilang pangunawa at kapatawaran. Bigla siyang lumingon, isang matigas at walang pag-aalinlangan na tingin sa kanyang mukha. Nang siya ay humakbang pasulong, si Yang Zhu ay mabilis na bumaba mula sa itaas at lumapag sa kanyang harapan, na nag-aalalang tumawag. Big Brother, sa wakas ay natagpuan na kita. Naninigas ang mukha ni Yang Kai at nagtanong. Ano ang nangyari? Isang bagay na kakilakilabot. Umirap si Yang Zhu. Ano? Nagulat si Yang Kai. Nahihirapan akong magpaliwanag. Sumama ka sa akin para tingnan at mauunawaan mo rin kaagad.
Sabi ni Yang Zhu, hinawakan ang kanyang braso, at kinaladkad siya palayo. Naduraj ang puso ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang nangyari na naging dahilan ng pagkabalisa ng kanyang little sister. Hinanap niya si Yurumeng at ang iba pa, kaya maaaring ang kanyang pagkabalisa ay dahil sa kanila. Umiling si Yang Zhu at tumangging sumagot kahit gaano pa karaming tanong ang itinanong niya, na naging dahilan para lalong hindi mapalagay si Yang Kai. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang spirit province, isa na nagsilbing pansamantalang base para sa isa sa mga cave heavens and paradise. Lahat ng All-Stars sa Black Territory ay minarko ng malinis, kaya may mga silang spirit province sa lahat ng sukat sa lahat ng dako. Ang cave heavens at paradises ay natural na sumasakop sa ilan sa mga mas malaki. May isang palasyo sa spirit province na ito. Kinuha ni Yang Zhu si Yang Kai at nagmamadaling pumasok. Pagkapasok nila, may ilang magagandang babae na nakangiti sa kanila sa magkabilang gilid, ngunit hindi kilala ni Yang Kai ang sino man sa kanila. Ang kritikal na punto ay ang lahat ng mga babaeng ito ay may malalim na aura ng 7th grade na nagmumula sa kanila. Malinaw na sila ay high-grade Heaven Opening Realm Masters. Naninikip ang puso ni Yang Kai at naging likas siyang maingat dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, itinulak ni Yang Zhu si Yang Kai sa harapan ng may ngiti. Hinawakan siya ng mga babae sa kaliwat kanan at kinaladkad papasok. Ano ang nangyayari? Si Yang Kai ay ganap na nalilito. Hindi ba sinabi ni Schweyer na may nangyari? Ano ang kahulugan ng masayang kalagayang ito ngayon? Big brother, wag kang matakot, nagsinungaling ako sa'yo kanina. Walang nangyari, sumama ka na lang. Sumunod si Yang Zhu, at tiniyak siya habang naglalakad sila. Hindi, ano ang nangyayari? Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang dapat niyang reaksyon. Sabik pa niyang patahanan ang mga asawa niya at ngayon, hinihila siya dito. Hindi siya komportable sa ilang high-grade Heaven Opening Realm na babae na nakahawak sa kanya sa kaliwat kanan, tinutukso ang kanyang ilong sa nakakaakit na halimuyak nito. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yang Zhu na may mapaglarong ngiti, na ayaw magsabi sa kanya ng kahit ano pa. Pinitik ni Yang Kai ang kanyang noo gamit ang kanyang daliri, ngunit wala na siyang nagawa pa. Mayroon lamang siyang little sister at halos hindi niya ito inaalagaan habang lumalaki ito. Gayunpaman, nabigkis sila ng dugo at hindi nakayanan ni Yang Kai na parusahan siya. Sa hitsura ng sitwasyong ito, walang dapat mangyari. Kahit na may nangyari, ito ay dapat na isang magandang bagay. Pagpasok nila sa isang silid sa loob, na halatang isang kwarto, sinalubong sila ng kakaibang halimuyak. Hindi alam ni Yang Kai kung kaninong silid ito, ngunit malinaw na pag-aari ito ng isang babae. Direktang kinaladkad si Yang Kai sa isang upuan, at pagkatapos ay idiniin ng mga babae sa kanyang kaliwa at kanan ang kanyang balikat. Maupo ka, Marshall Pick, Kabanata 4902. Groom's Party. Walang nagawa si Yang Kai kundi ang umupo. Sa susunod na sandali, nagulat siya at galit na hinawakan ang kanyang damit. Anong ginagawa niyo, seniors? Pagkaupo pa lang niya ay may ilang babae ang dumiretso sa kanya at nagsimulang habarin ang kanyang damit. Bakit parang mahiyain at inosente ka? Ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay ngumiti ng nakakaloko. Ang kanyang boses ay kasing kinas ng seda at may mga halatang bakas na siya ay ipinanganak sa Yinyang Cave Heaven. Bakit mo kami tinatawag na senior? Paano mo nagagawang matanda na kami? Isa pang high-grade Heaven Opening Realm na babae ang itinusok ang kanyang daliri sa noo ni Yang Kai, dahilan upang bahagyang tumagilid ito. Kinakabahang tumawa si Yang Kai at sinabing, lahat kayo ay bata at maganda, ngunit sa pamamagitan ng dedikadong paglilinang ay naabot ang high-grade Heaven Opening Realm. Lahat kayo ay dapat libo-libong taong gulang. Ang pagtawag sa iyo ng senior ay bilang paggalang sa iyo. Tiyak, hindi ko kayo matatawag na big sisters, di ba? Iyon ay magiging lubhang hindi nararapat. Sa panahong ito, ang ilan sa kanila ay mahusay na nagtanggal ng panlabas na damit ni Yang Kai. Napakahusay nila at hindi nagtagal ay lumitaw ang isang magandang pulang damit mula sa kung saan. Kinaladkad ng isa sa kanila si Yang Kai at pagkatapos ay iniunat ng dalawa ang kanyang mga braso para hilahin ang robe sa kanya. Ang ilan pa ay nagpapaikot-ikot, inaayos ang damit at tinatali ang sinturon nito. Hindi nagtagal, nagbihis ng maayos si Yang Kai. Si Yang Kai ay tulala at ganap na walang alam sa mga nangyayari. Nang paupaw siyang muli, isang high-grade Heaven Opening Realm na babae ang lumapit sa kanyang likuran, ibinuka ang kanyang mahabang buhok at mahusay na inayos ito ng maayos. Tumingin si Yang Kai sa salamin sa kanyang harapan at tinitigan ang kanyang sarili na may nakatutuwang tingin.
Nakasuot siya ng pulang roba at mukhang maligaya. Isang babaeng nasa tabi niya ang abala, naglalagay ng rouge at pulbos sa kanyang mukha. Mabilis na itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para labanan. Isang bagay ang pagsusuot ng gayong maligaya na damit, ngunit ngayon ay naglalagay sila ng mga pampaganda sa kanyang mukha. Hindi ito katanggap-tanggap sa kanya at tumutol siya. Mga elders, kailangan ba ito? Huwag kang gagalaw. Hinampas ng high-grade heaven opening realm na babae mula sa Yin Yang Cave Heaven ang kamay ni Yang Kai at idiniin ang nakataas na braso nito. Pinagalitan siya nito. Siyempre kailangan mong magbihis ng angkop para sa iyong mapalad na araw. Magandang araw. Nalaglag ang panga ni Yang Kai. Tungkol saan ba ito? Ngumiti siya ng matamis habang tinanong pabalik. Ano sa palagay mo? Mabilis na tumingin si Yang Kai sa kanyang little sister, ngunit sinabi ni Yang Zhu na may malawak na ngiti. Big brother, huwag kang mag-alala sa anumang bagay, sumama ka lang dito at magiging maayos ang lahat. Hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak, ngunit kung isasaalang-alang kung sino ang kanyang kalaban, napagpasyahan niya na kailangan niyang maglaro ng walang karagdagang pagtutol. Kaya naman, kalmado lang siyang umupo doon at hinayaan ang mga babaeng iyon na bihisan siya. Maya-maya, medyo bumilis ang tibok ng puso niya. Nagtrabaho sila ng mas kaunti kaysa sa oras na kinuha upang magsunog ng isang stick ng insenso bago ang mga kababaihan sa paligid ni Yang Kai ay tumingin sa kanya ng detalyado at pagkatapos ay tumango. Tama na iyon. Ang babaeng Yin Yang Cave Heaven High Grade Heaven Opening Realm ay nagdala ng isang matangkad na pulang bulaklak at itinali ito sa dibdib ni Yang Kai upang kompletuhin ang hitsura at pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay at sinabing, tapos na, tara na, sa kasal. Tuwang-tuwa si Yang Zhu habang tinutulak ng mga babae si Yang Kai palabas ng palasyo. May isang grupo ng mga tao na naghihintay sa labas. Tumangala si Yang Kai at nakitang ang mga tao mula sa High Heaven Palace, ang mga Great Emperor, Mao Zi, Yu He, at lahat ng iba pang 6th grade masters mula sa Voidland ay nakapila sa magkabilang panig. Nang makita nila si Yang Kai na nakasuot ng pulang damit, kinuyam nila ang kanilang mga kamao at sinabing, binabati ang Sect Master, sa araw ng iyong kasal. Binalikan ni Yang Kai ang mga pagbati ng may ngiti. Binabati kita sa isa at sa lahat. Bigla niyang napagtanto na binabati niya ang kanyang sarili, at kung gaano siya kapilay. Natarante siya noong una sa biglaang paggulo ng aktibidad sa paligid niya. Iniisip lang niya kung paano siya dapat humingi ng tawad kay Yu Mengro at sa iba pa niyang mga asawa, ngunit ngayon ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa kanyang kasal. Higit pa rito, tila lahat ay nasa loob nito, maliban sa kanya. Hindi niya alam kung kaninong ideya ang lahat ng ito. Sect Master, pakiusap. Inabot ni Mao Zi at sinenyasan ang kanyang kamay. May nakaabang na barko sa kanyang harapan na pinalamutian din ng pula. Maraming tao ang naghihintay sa sakay, kaya kitang-kita na marami ang pumasok sa paghahanda para dito. Huminga ng malalim si Yang Kai, pinigilan ang pananabik at kaba sa kanyang puso, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at may kumpiyansang sinabi. Tara na, ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng seremonya ng kasal kasama niya bilang nobyo. Hindi may kakailan na kinakabahan siya. Hindi siya gaanong nangamba kahit noong nakakulong siya sa kulungang iyon kasama ang Black Ink Royal Lord sa loob ng 100 taon. Isang grupo ng mga tao mula sa High Heaven Palace at Voidland ang sumakay sa barko kasama si Yang Kai, ngunit nang tumingin siya sa paligid, nakita niya na karamihan sa mga tao ay mula sa Cave Heavens and Paradises. Lahat sila ay nasa Heaven Opening Realm, at ang ilan ay nasa 7th grade. Lahat ay may hawak na mga instrumentong pangmusika na nakuha nila ng kung saan. Ang pagdiriwang na hangin ay halos umaapaw. Nang magbigay ng utos ang Iron Blood Great Emperor, ang barko ay agad na sumabog ng musika at mga tambol na nagpasigla sa kapaligiran. Ang barko ay tumulak ng dahan-dahan patungo sa isang tiyak na Spirit Province, ang mga tunog ng kagalakan at musika ay sumasabay sa kanila sa daan. Ang banda sa barko ay Engrandi, na binubuo ng mga 20 o higit pang Heaven Opening Realm Masters, kasama ang ilan sa 7th grade. Si Yang Kai ang tanging taong makakagawa ng napakaraming Heaven Opening Realm Masters mula sa napakaraming Cave Heavens at Paradise na lumabas at magtanghal para sa kanyang kasal. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa Spirit Province. Nagpatuloy ang tunog ng musika at ang groom's party ay bumaba sa barko, dumiretso sa isang malaking palasyo sa unahan. Isang grupo ng mga tao ang hamarang sa daan patungo sa palasyo, at ang pinuno ng grupong iyon ay walang iba kundi ang Six-Wood Divine Monarch ng Golden Antelope Paradise, si Liu Mo.
Malawak ang ngiti ni Liu Mo habang napapalibutan siya ng 6th grade at 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Mayroong isang grupo ng hindi bababa sa 100 katao dito, na nagbabantay sa pasukan sa palasyo. Divine Monarch. Lumapit si Yang Kai at nag-alay ng kanyang mga pagbati, na nananatiling alerto. Napansin ni Yang Kai na tumingin sa kanya si Liu Mo na may isang uri ng malisyosong layunin, na nagparamdam kay Yang Kai na may mali. Bagamat nakipagtulungan siya sa kasalang ito, hindi pa lubos na nauunawaan ni Yang Kai ang mga detalye. Higit pa rito, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang pumunta sa Golden Antelope Paradise para sa kanyang kasal. Hindi pa siya nakapunta rito dati, ngunit dahil narito si Liu Mo, malinaw na ito ang pansamantalang base ng Golden Antelope Paradise sa Black Territory. Walang nagsabi kay Yang Kai tungkol sa mga pagsasaayos bago sila umalis. Brat, mukhang nasa mabuting kalooban ka at nakabihis ka pa para sa okasyon. Pang-aasar ni Liu Mo habang tinitingnan si Yang Kai mula ulo hanggang paa. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at yumuko. Divine Monarch, narito ang junior na ito para tanggapin ang nobya. Gusto ko talagang pahalagahan ito kung ang Divine Monarch ay maaaring maging matulungin. Mabuti. Mariing ikan-away ni Liu Mo ang kanyang kamay bago siya sumigaw. May gustong pakasalan ng alagad ng aking Golden Antelope Paradise. Mga brats, sabihin sa kanya kung anong uri ng tao ang karapat-dapat para doon. Natigilan si Yang Kai sa narinig lang niya at nagtanong sa natulalang boses. Paano ako mapapangasawa ng isang disipulo ng Golden Antelope Paradise? Ang aking mga asawa ay walang kinalaman sa Golden Antelope Paradise. Ngumiti si Liu Mo at nagpaliwanag. Si Zuyu ay sumamba sa monarch na ito at ngayon ay aking legacy disciple. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at nagtaka. May ganoong bagay. Kailan ito nangyari? Bakit wala akong alam tungkol dito? Gayunpaman, ito ay walang alinlangan na isang magandang bagay. Ang Cave Heavens and Paradises ay palaging mahigpit sa pagtanggap ng mga alagad, halos hindi tumatanggap ng mga tagalabas na hindi naglilinang ng kanilang partikular na secret art. Hindi pa banggitin na si Liu Mo, isang ancestor, ang personal na tumanggap kay Zuyu bilang kanyang disipulo. Isang malaking karangalan para sa sino man na sambahin ang isang 8th grade ancestor bilang kanilang Honored Master at hindi rin ito isang maliit na bagay para sa isang ancestor na tumanggap ng isang disipolo. Ang pahayag ni Liu Mo ay nangangahulugan na si Zuyu ay talagang disipulo ng Golden Antelope Paradise. Sa kanyang pagiging disipulo ni Liu Mo, isang 8th grade ancestor, nangangahulugan ito na si Zuyu ay walang kapantay sa mga tuntunin ng parehong seniority at katayuan sa mga disipulo ng Golden Antelope Paradise. Kahit na nakilala ng sect master ng Golden Antelope Paradise si Zuyu sa hinaharap, kailangan niya itong tawagin bilang junior sister. Ang iba pang Heaven Opening Realm Masters sa Cave Heavens and Paradises ay walang ganitong autoridad, ngunit si Liu Mo, bilang isang ancestor, ay maaaring tumanggap ng sino mang gusto niya bilang isang disipulo. Ang kailangan lang ay ideklara niya ito at walang makakalaban sa kanya. Naantig si Yang Kai at agad na yumuko muli. Maraming salamat, Senior. Ngumisi si Liu Mo at sumagot. Huwag kang magmadaling magpasalamat sa akin. Ang pagpapakasal sa alagad ng monarch na ito ay hindi isang madaling gawain. Biglang naunawaan ni Yang Kai kung saan nagmumula ang pagkabalisa na naramdaman niya noon. Nang hindi siya binigyan ng pagkakataong mag-react, sumigaw si Liu Mo. Halika, halika, sabihin sa brat na ito na karapat-dapat napakasalan ang disipulo ng aking Golden Antelope Paradise. Kaagad, ang Heaven Opening Realm Masters ay lumabas mula sa kaliwa at kanan, bawat isa ay may hawak na malaking pitsyel ng alak at inihanay ang mga ito sa harap niya na parang pader. Kinilig si Yang Kai sa nakita dahil ang bawat isa sa mga pitsyel na ito ay kasing laki ng isang maliit na bar aisles ng tubig. Pambihira ang kumuha ng 20 ganoong pitsyel ng sabay-sabay. Mukhang may balak silang lunurin siya ng alak. Gaya ng inaasahan, malakas na sinabi ni Liu Mo. Tapusin mo na ang mga ito at maaari mo siyang kunin. Umalis ka kung hindi mo kaya. Biglang tumutol si Yang Zhu. Senior Liu Mo, hindi ito ang napagkasunduan namin. Tawa ng tawa si Liu Mo. Bata, sinisikap ng monarch na ito na ituro sa iyo na ang mundo ay mapanganib at hindi ka dapat magtiwala sa mga tao ng ganoon kadali. Galit na nagpout si Yang Zhu. Mabuti.